ado, let's give our undivided attention to one of our beloved priests inside the Kawan, no other than Brother Priest Leon Kilan from Cavite chapter, with his message entitled, Babylon Has Fallen. Be blessed. Shalom. Mapagpala na umaga po sa ating lahat. Happy, holy, blessed Sabbath po sa Cavite chapter sa umagang ito. Palakpakan natin ang ating alahayam. At happy, blessed Sabbath din sa lahat ng chapters ng Operian Heritage Conservatory sa buong mundo na kung saan nakatunghay, subaybay sa oras na ito. Purihin po ang alahayam muli. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa umagang ito na kung saan ang ating layunin ay mabigyan ng parangal o kaluguran ang ating alahayam. Mga nakaraang araw ay ating narinig ang mga kagimbal-gimbal, masasabi natin na mga nangyayari sa buong mundo na kung saan tayo nga po ay nasa huling araw na. At muli, sumabog ang Taal Volcano na kung saan sinasabi na natin na kapag pumutok po ito ay meron pong significance ang bundok na ito at merong mangyayari o mga international event na mangyayari sa buong mundo at nakaugnay po ang pagputok po nito. At nakikita natin ang digmaan sa kanluran na kung saan ay palapit na palapit doon sa ating inasahan. At nakikita natin na babahala, kinakabahan ang mga tao na nasa labas ng kaharian. Hindi nila maintindihan, hindi nila alam ang kasiguraduhan na mangyayari sa ating mundo. Ngunit ang mga pinili ng ating alahayam, ang mga tinawag ng ating alahayam, ang mga naglingkod sa ating alahayam, na mga bukas ang diwa ay naintindihan po natin ang bawat pangyayari o kaganapan sa buong mundo. Habang ang labas sa kaharian ay nagugulumihanan, tayo naman ay tila natutuwa dahil nagkakatotoo ang salita ng ating alahayam. At ang banal na Tura ay sadyang isinulat upang magaganap at wala pong makakapigil nito sa banal na kasulatan. At nakikita po natin, mga ilang hakbang o ilang panahon na lang ay matutunghayan natin na muling babalik ang Messiah King, Yahawashai. Palakpakan natin ang ating alahayam. Purihin ang ating alahayam. Nung tayo'y bata pa, meron po tayong nakikita o nalalamang kanta na hindi ko rin alam, nahirap po akong i-memorize po ito. No? At ikabisado po ninyo ito kasi ito po ay nursery rhyme, children nursery rhyme na London Bridge is falling down. Falling down, falling down, London Bridge is falling down. My fair lady. Hindi ko naintindihan dati. Nung nakaraang linggo, habang nagsalita ang mensahero ng silangan, biglang pumasok sa aking diwa, ang kantang ito talagang merong ibig sabihin. No, at alam po natin na ang London Bridge ay isang tanyag na simbolo. Saan lugar ba ito? UK? UK, di ba? At ito po, pag sinabi mong Liberty Statue ng US, ay makita natin, ito po yung kanilang Statue of Liberty. At alam po natin saan din galing yan. Galing din doon, sa Europe. Nung kinakanta ko po ito, sino po itong fair lady na ito? Di ba? At bakit ang salita ng alahayam at bakit na nagawa nila ang kantang ito? Bakit nabuo ang children's nursery rhyme na kinakanta natin? Hindi ko nga ma-memorize ito eh. Ang kantang ito. Dahil siguro sa aking pagkabisaya, hirap na hirap talaga ako mag-memorize ng mga kanta, lalo na kapag English. Pero ngayon ko lang napagtanto na ito pala ay malaking koneksyon sa Biblia. Kung mapapansin po natin, matagal na po nakasulat, Babylon is fallen.
Nung nasa Babylonia pa po tayo, Babylonia system, sa aming pangangaral, alam namin, nababagsak ang Babylon dahil nakasulat na po yan. At alam po natin na ang Biblia, ang nag-translate po nito, ay ang mga dayuhan o mga taga-kanluran o ang mga sinasabi natin sa Operian Heritage Conservatory, ang mga serpent seed. Sila po ang naglimbag nito at sinabi na po ng mahal na mensahero, may babala na po siya nung napakinggan natin siya 2 years ago, na ang Biblia po ay 70% o 80% ay corrupted. At mayroong pagbabago na mangyayari. At ito na nga po sa ating kapanahunan ay nakikita natin may mga bagong revelasyon na binibigay ang ating alahayam. Dito po, sa kantang ito, nakikita ko na alam na pala ng mga serpent seed na darating ang panahon na sila'y babagsak. Yada? Noong tinranslate nila ang Biblia o ang Torah, alam na nila kung sino sila at darating ang panahon na sila po ay babagsak. London Bridge is falling down, falling down, falling down, my dear lady. The Babylon is fallen. Yan po ang pamagat ng atin pong talakayin ngayon sa oras na ito. So alam na nila kung sino sila, alam na nila kung ano ang mangyayari at hindi nila mapigilan kahit anong gawin nila dahil yan ay itinakda na, nakasulat na sa banal na Torah. So yan po ang kagandahan sa atin ngayon na nandito po sa Operian Heritage Conservatory na sumusunod sa ating alahayam. Ang alahayam na matagal na panahon na nilimot natin, inalis nila sa atin. Ang karapatan na dapat sambahin natin ang alahayam ay inalis nila sa atin at pinalitan nila na kung ano-anong pangalan. Kaya tayo ay nangagligaw. Pero sadyang ang ating alahayam, tunay ang kanyang salita na ibaling niya ang kanyang paningin sa atin. Hindi natin siya masusumpungan ng matagal na panahon dahil sa ating pagtalikod sa Kanya. Ang ating mga ninuno ay tumalikod at nakita po natin sa kasaysayan sa bansang Uper dito sa Pilipinas ay pinalitan din nila ang pangalan ng ating bansa na dapat ay Uper, ginawa nilang Pilipinas. Kaya tayo tuloy nagiging Pilipino at nagiging Pinoy, muntik nang magiging balot. Di ba? Inalis nila, winasak nila, niyurakan nila ang ating pagkatao, ang ating dangal. Sino ang mga ito? No? Mga Babylonian, mga serpent seed. Pinahirapan nila ang ating mga ninuno. So ito po ay ating talakayin ngayon sa oras na ito. Sino ba ito? Sino ba ang mga taong ito? At ano po ang nakatadhana sa kanila na kahit anong gawin man nilang pagpigil at hadlangan, ang plano ng alahayam ay talagang matutupad at magaganap. Ngayon po, nakikita po natin, unti-unti nang nagising ang Shemites territory, ang Shemites nation. Ang lahat ng mga pinili ng alahayam ay nagising na. Okay. So dito po sa Isaiah 13, sundan niyo po ako. Ang sinasabi po dito sa Isaiah 13, 1 to 22. Medyo mahaba-haba po ito ha. Kaya sundan niyo po ako. Ito po ang hula tungkol sa Babylonia nang nakita ni Isaiah na anak ni Amos. Kayo'y mangaglagay ng isang watawat sa bundok na walang punong kahoy. Mangaglakas kayo ng tinig sa kanila. Inyong sinyasan ng kamay upang sila'y magsipasok sa mga pintuang bayan ng mahal na tao. Aking inuutusan ang aking mga itinalaga. Oo, aking tinatawag ang aking makapangyarihang lalaki dahil sa aking galit. So meron na talagang itinalaga ang ating alahayam na gagamitin sa huling araw. At nakikita po natin, nakikilala po natin, sino po ito? No? Nandyan po ang 2 witnesses at nandyan po ang mahal na hari. Nandyan po ang 4 horsemen na hindi naintindihan natin noon. Pero ngayon, kilala na po natin kung sino po ito, ang 4 na mga bayo. At malapit na po babandira ang mga watawat ng bawat bansa. Ngayon po, nakikita na po natin, nagising na po ang Shemites nation. Bigla pong kumiling, bigla pong parang isang hangin na dinaanan ang bansang Arabia, ang bansang Asia ay ngayon unti-unti na pong nagkaisa.
hindi na po yan mapipigilan dahil nakasulat na po yan. Oo, aking tinawag ang aking makapangyarihang lalaki dahil sa aking sa makatuwid bagay ang nangagagalak sa aking kamahalan. Ang ingay ng karamihan sa mga bundok, gaya ng malaking bayan. Ang ingay nagkagulo sa mga kaharian, mga bansa, nagpipisan-pisan, pinisan ng alahayam ang mga hukbo, ang mga hukbong ukol sa pagbabaka. Sila'y mga bumula sa malayong lupain, mula sa mga kaduluduluhang bahagi ng langit, sa makatuwid alahayam, at ang mga almas ng kanyang galit, upang gibain ang buong lupain. Magsiangal kayo sapagkat sa araw ng alahayam ay malapit nang darating ang pinakapaggiba mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya lahat ng mga kamay ay manghihina at bawat puso ng tao ay manglulumo at sila ay mga glupaypay. Mga pagdaramdam at mga pagkapanglawan ang dadanasin nila. Sila ay mga hihirap na gaya ng babae sa pagdaramdam. Mga kakatigilan at ang kanilang mga mukha ay maging parang liyab. Narito ang kaarawan ng alahayam na dumarating, mabagsik at may puot at mabangis na galit. Nakikita po natin ito. At ito po ay unti-unting magkaroon ng kalinawan sa atin at mangyayari po. Hindi po mapipigilan. Kasi pag atin pong titingnan ngayon, bakit biglang nagkaisa ang Asia? Sino bang mag-akala niyan na tanggihan ng Saudi Arabia ang Amerika? Di ba? O tingnan mo anong ginawa nila ngayon. Binumba nila ang Aramco. Alam naman po natin na ang Jeddah, hindi naman talaga yan sa Saudi Arabia. Ang Jeddah ay sa Yemen po yan. Hiniram lang po yan ng prinsipe ng Arabia sa kaibigan niyang prinsipe ng Yemen. Ngayon, nang pumasok po itong mga taga-UK itong sila may fair lady na ito, ayan, hindi sinauli. Hindi nila sinauli. Kaya ngayon, ang Yemen ay gustong balikan. 10 years po ako dyan sa lugar na yan. At ang mga Yemen talaga, maliliit na tao. Matatangos lang ang ilong, pero ang kulay, kakulay natin. Talagang Shemite na Shemite. Sabi nila, amin itong bansang ito. O ngayon, nagkakagulo po yan. So, sino po ang may, dyan? Sino po ang may kagagawan dyan? Sila rin ang nagpapasabong-sabong o tinanggihan lang o anong ginawa? Pinasabog. O diba? So, meron pong makaambang at kahit anong gawin nila, lituhin nila ang tao, nagising na po. Unti-unti na pong nagising. Sabi nga nila, ano daw mangyayari sa Japan? O diba? Sa atin. Naku, maniwala po kayo. Biglang liko po yan. Hindi po yan mapipigilan. Bakit? Nakasulat na po yan. Magkakaisa. Magkakaisa tayong lahat dito sa malayong silangan o dito sa silangan. Magkakaisa po yan. Mabagsik na puot at mabangis na galit upang gawin at gibain ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon hindi magbibigay ng kanilang liwanag, sa araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Ang aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilak-kilabot. Kita po natin kung gaano po ito kataas ang mga taong ito, di ba? Kung paano tayo ibinaba ng mga yan, pupunta lang tayo sa ibang bansa kung ano-anong ginagawa sa atin. Di ba? Actually, ang mga Saudi, hindi naman ganyan yan kasi katulad ng din natin yan, naghihirap eh. Nahawaan lang yan. Katulad natin sa atin dito, sa Pilipinas, mga babae tayo. Pero kapag tingnan ninyo ang mga Pilipino hindi operyan iba na tayong mga operyan. Ang mga Pilipino kapag yumaman, anong nangyari? Nayabang. Nag-iiba ang ugali. Pero ang mga operyan hindi. Di ba? Kaya iba na tayo eh. Kaya pagpasok mo sa Covenant, iba na tayo. Binago tayo ng alahayam. Naintindihan natin. Pero ang mga Pilipino hindi po. Bakit? Tinuruan tayo. Ang gusto natin, ang nakakataas sila, matangos ang ilong, matatangkad, mapuputi, sinasamba natin sila. Bakit? Sila po yung nagpahirap sa atin eh. Kaya hinahangaan natin sila. Lahat ng kanilang ginagawa, halos nakuha na natin, di ba? Yung kanilang laro, basketball, nasa atin na. Ano pa ba?
yung kanilang mga gaslaw, o kita mo, pati yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, nag-aasawahan, sila ang pasimuno dyan. Pero ang bandang natura, ayaw. Ayaw ng alahayam na ganun, pero silang may kagagawan yan. No, nakikita ba natin? Kaya ang galit ng alahayam ay ganun na lamang. Ay nakasulat na po yan. At lahat po ng nakasulat ay baliktad ang kanilang ginagawa. No? Kasi mga blasphemous po itong mga taong ito eh. Laban po talaga yan. Sa simula pa lang, yan ay kalabanan ng ating alahayam. Kasi hindi po sila ang mga anak ng alahayam. No, nakikita po natin, Revelation chapter 3 verse 15. Di ba? Ang dalawang lahi ay mag-aalitan. So alam na po natin kung sino ang pumatay kay Abel, si Cain, at sino ang tatay ni Cain at ni Abel. Alam po natin yan. No, pero hindi ang mga Pilipino yan. Tayo lang nakakalam. Kaya hindi nila tayo maintindihan eh. Bakit? Hindi tinuro sa kanila o sa atin noon kung sino tayo. Kaya dati nag-isip po ako eh. Isa lang daw ang ating pinanggalingan, si Adan at Eva. No? Pagtingin ko sa Amerikano, bakit hindi ko ito kamukha? Di ba? Tapos pagtingin ko sa salamin, ang nakita tuloy nating pangit, tayo. Sila na ang gwapo at gwapa. No? Tapos sila naman gustong-gusto Pilipina. Eh malilito ka talaga. No? Ang gusto-gusto niya Pilipina, may mga piklat pa yung tuwa-tuwa yung mga Amerikano. Bakit ganun? Kasi sa simula pa lang pala, talaga naman siya ang kanilang ama, ang kanilang lahi, ay talaga namang nakikisan lang dito sa lahi ng mga pinili ng alahayam. Pumalo lang sa atin, di ba? Hindi natin alam yan dati. Pero ngayon naintindihan natin mga operyan. Pero ako po, sa labas ng karyan, hindi nila makuha-kuha. Hindi nila maintindihan. Habang sila'y abala ngayon, tayo naman ay abalang nagtuturi sa alahayam sa oras na ito. Yan? Ito pa ang maganda. Ito pa ang maganda. Dito po sa covenant, dito sa kaharian ng Aba, lahat po ng kanilang sabat, iikutin natin yan. Nakuha nyo? Next sabat po, tayo po ay Sabado na. Dati tayong nagmartes, naglinggo, pati biyernes, aabot tayo dyan. Lahat yan, ganun kaganda at napakadakila ng alahayam. Diba? Hindi tayo napapako sa isang araw. Kasi ang lahat ng araw ay sa alahayam. Di po ba? Hindi lang siya ay alahayam sa araw ng linggo. Siya ay alahayam sa lahat ng araw. Sabi ko, napakabuti talaga ng alahayam. No? Ngayon ko lang naintindihan at ma-amaze ka talaga. Wala. Lahat ng araw sa kanya. Di ba? So, ano mang gawin ng mga taong itong nagpapahirap sa atin na matagal na panahon, may katapusan ang lahat ng yan. Okay? Sabi niya rito, at aking gawin ang isang lalaki ay maging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng Oper. Wow! Meron siyang itatalaga na isang lalaki na talagang mas mahalaga pa sa dalisay na ginto. Ang taong ito ay higit sa dalisay na ginto ng Oper. Ganun ang ating bansa. Kapag sinabing ginto ng Oper, ganun kadalisay. Pero dito rin, may taong itatalaga ang ating alahayam na hindi maintindihan ng mga taong sarado ang diwa. Nakuha ba natin? Ang makaintindi lang nito, yung mga pinili talaga ng alahayam. Ang makakilala sa taong ito ay yung binuksan ang diwa ng ating alahayam. Siya lang, tayo lang ang makakakilala sa taong ito. At aking gawin ang isang lalaki na maging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng Oper. Kaya't ang aking panginginigin, ang mga langit at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaroroonan sa puot ng alahayam ng mga hukbo. At sa kaarawan ng kanyang mabangis na galit at mangyayari na kung paano ang usang hinahabol at kung paano ang mga tupa na walang pumisan ay magsisibalik sila sa kanyang sariling bayan at matatakas bawat isa sa kanyang sariling lupain. Nakikita ba natin ito? Pansinin natin. Tayo nagkaroon po tayo na parang dispuray ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar. Ang mga operya, nagkalat po tayo. Dito po, ibabalik tayo sa ating sariling lupain at sila din magsitakas sa kanilang sariling lupain. Maghahanap sila ng masilungan pagdating ng araw. Kasi ang puot ng alahayam ay igagawad sa kanila. Hahanapin nila ang isang tao na mas
higit pa kahalaga sa dalisay na ginto ng Oper. Magkakaroon ng isang tao na hahanapin nila. Isang tao na bibigyan ng alahayam ng authority. Isang tao na bibigyan ng alahayam na sa huling panahon na iginawad niya ang kanyang divine. Marami na namang aayaw nito. Doon talaga tayo pupunta. Kahit anong pang gawin nating iwas, doon ang punta natin. Kasi nakatakda na po yan. Nakatakda na po yan. Kaya magtaka sila, bakit daw ang mensahero ay nagiging hari ngayon? Kaya yung iba nangatagpas dahil hindi nila matanggap. Ayaw nilang tanggapin kasi nga limitado lang kanilang unawa at barado sa mga doktrina ng Babylonian. Nakuha ba natin? Nakakalungkot. Dalawang klaseng matalino at tao eh. Matalinong mangmang at mangmang na matalino. Alin kayo doon? No? Yung matalinong mangmang, yung nagaling-galingan. Walang obedience po yun, di sumusunod. Kasi matalino siya. Pero yung mangmang na matalino, obedience yan. Di ba? Naku, sumusunod lang yan kay Aba. Kung anong-ano ay talagang, yan ang nakasulat eh. So, di ba? Mangmang man tayo sa paningin nila, pero matalino tayo sa alahayam. Bakit sumusunod tayo sa kanyang kautusan? Yun ang hindi nila maintindihan sa ating mga operyan. Di ba? Kaya ito po, habang patuloy po ang pangyayari, ako po ay araw-araw umiinit yung aking pananampalataya kasi buhay na buhay ang salita ng alahayam sa mga operyan. Kaya hindi po nagkamali ang Aba na piliin po tayo. At bakit kailangan nating dalhin ang mga doktrina na ibinigay sa atin ng mga tampalasang mga dayuhan na nagpahirap sa atin? Bakit hindi natin hubarin at iwanan ito? At ito tanggapin natin yung covenant ng ating alahayam. Bakit magtira pa tayo? No? Yun ang problema, nagtitira eh. Tapos kapag may kunting tira, matalino din sila. Okay? Nakikita ba natin? Yun po ang hihila sa inyo o sa atin kapag bigyan natin ng puwang ang ating nilalaman. Hindi po nagkulang ang mensahero ng silangan. Maraming magbabago sa atin. At nandiyan na po, binibigay niya sa atin ang mga pagbabago, hindi matanggap. Gusto kalapati pa rin. De? Sabi nga doon sa 11:7 ba yun? 7:11 ng Hosea. O di ba? Ay yung mga walang utak, walang pangunawa, no? Gusto talaga nila ganun. Bakit? Nagiging ganun na tayo ng matagal na panahon. 500 years na tayong walang utak sunod-sunuran sa kanila. No, kaya't ngayon gusto natin kalapati. Aba, hindi na tayo papayag noon. Ang totoo naman talaga ay ang agila. No? Kaya lipad na tayo. Huwag na tayong paglaruan. Pabuti pa si Imelda Papin eh. Kumakanta, hindi ako isang laruan. Ang kalapati, nilalaruan lang yan sa mga mahilig pagkakalapati. Ako ayaw ko nun. Dito tayo sa agila. At yan po ang nakasulat naman talaga na pinalitan lang nila. Yada? Walang malilihim sa ating alahayam. At ang paglabas po ng kasulatan ng alahayam, itong revise, ay magugulat nga sila. Makikita nila, tinago na natin ang matagal na panahon yan. Bakit? Nakita pa rin. Bakit nakita pa rin? Di ba ang nakasulat, sabi niya doon, sa Mateo chapter 12, verse 42-43, na babangon ng lahi na Sheba sa huling araw upang kundinahin ang lahing ito. Sinong tinutukoy yan? Babylon. No, yung mga European, ang gugat magog, may kukundina. At ang taong ito ay may taglay na talino na higit pa kay Solomon. Kaya kini-question nila, bakit daw ang mahal na hari baguhin ang Biblia, ni-revise? Kapag ang ibang bansa mag-revise, okay lang. Tapos pag tayo, ang mga Hebreo, hindi okay, hindi nila matanggap. Wow naman. Magising naman kayo sa katotohanan. Lason na lason kayo sa doktrina. No, kapag ibang mga puti na mag-revise, ilan na po ang revision ng Bible? Dami. Nag-question ba ang mga Pilipino? Hindi. Tanggap. Bakit? Imported daw. Sanay sa imported kasi lason sa imported. No? Kaya hindi na po ganun, hindi tayo papayag. Ang salita ng alahayam ang tura para sa mga Hebrew Israelites. Kaya tayo ang may karapatan na maglimbag nito. Ibalik natin ang totoong nakasulat. Yada, walang makakapigil. Babylon is fallen. Di nila mano yan. Babagsak ang mga yan. At
pagluray-lurayin ang kanilang mga busog na mga binata at sila'y hindi maaawak sa bunga ng bahay bata at kanilang mga mata ay hindi mahahabag sa mga bata at ang Babylonia, ang kalulatian ng mga kaharian, ang ganda ng kapalaluan ng mga Kaldiyo, ang magiging gaya ng gibain ng Alahayam, ang Sodom at Gomora. Tumatulad sila sa Sodom at Gomora, ang paggiba sa kanila. Hindi matatahanan kailanman. So grabe mapupulbos ang mga yan. Di ba? Alam na po natin yan. Alam po natin ngayon kung anong meron ang dalawang saksi. Kung anong taglay ang dalawang saksi. Sabi ko nga, habang sila ay patuloy nagpapasikat, ang kanila pong teknolohiya nakarating sa Mars, punta sila doon, ang layo-layo ng nilakbay nila. Hindi nila alam, nagpapalakas ang dalawang saksi. Yan ha? Yun sila. Yun sila. Okay, tuloyin po natin, maintindihan natin. At magiging gaya ng gibain ng Alahayam at Sodom at Gomora, hindi matatahanan kailanman at di tatahan sa buong panahon. Ni di magtatayo roon ng mga taga-Arabia ng tulda. Ni di pahihigain noon ng mga pastor ang kanilang kawan, kundi kundi mga mailap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon. So dati ang ating inaasam-asam, gusto natin punta tayo sa kanilang bansa, di ba? Nanak, mag-aral kang mabuti, nak. No, mag-aral kang mabuti para matuto kang mag-English tapos mag-asawa ka ng Amerikano. Naku, sa bayan namin, yung malalaking bahay doon, ayun, ang asawa, Amerikano, palakihan ng bahay. So, para makaiwas ka sa kahirapan, pag-aralin mong anak mo. O ang hindi, kahit yung iba, walang pinag-aralan, dali pa rin, Amerikano pa rin ang mga asawa nila. Kasi ang sukatan ng buhay, payamanan. O kung sinong mayaman, igagalang ka. Ganun eh. Tingnan mo ang mga dayuhan. Sila yung mayaman, sila yung makapangyarihan, sila yung ginagalang. Ganun na kahit sa politika natin dito ang nangyayari, ganun na. Kung sino yung nasa posisyon, siya yung ginagalang. Kung sino yung mayaman, siya yung pinaniwalaan. Kahit pa ikay matalino, pag wala kang pera, naku po, hindi ka paniniwalaan. Pero yung mangmang na may pera, ay naku po, sunod po yun kahit abogado. Influence. Okay. So, ito po, hindi raw na pagdating ng araw na yan, sa pagbagsak nila, hindi na nasain. Kahit ang mga taga-Arabia na tumira doon. Di ba? Tayo, pangarap natin, gusto natin punta tayo sa LA, no? Ganda siguro. New York, naku, wow, ang ganda. No? Gustong-gusto ko talagang pumunta dyan, pangarap ko talaga, no, pumunta dyan. Pero ako talaga sa buhay ko, hindi ko pinangarap ang pumunta dyan. Ang gusto kong puntahan, Japan. No? At nakarating naman ako, kahit dito lang sa Asia. Ay, kaya naman pala, talagang mga Shemites talaga, dugo natin. Wala sa akin, pupunta sa Amerika, wala. Dito lang ako, pang Asia lang ako. No? Masaya na nga ako sa Boracay. No? Pero hindi pa ako nakarating ng Boracay. Okay, so, ganito, ni tatahan ang buong panahon, di magtatayo roon ng taga-Arabia ng tulda, ni di pahihigain doon ang mga pastor ng kanilang kawan, kundi ang mga mailap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon. At ang kanilang mga bahay ay mga pupuno ng mga hayop na nagsisiungal. Ang mga abistrus ay magsisitahan doon at ang mga lalaking kambing ay magluluksuhan roon at ang mga lubo ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog at ang kanilang mga tsakal sa mga maligayang palasyo at ang kanilang panahon ay malapit nang sumapit at ang kanilang mga kaarawan ay hindi magtatagal. Kuha ba natin ito? So ito po yung kinaano nila, kaya nga nagbuo sila, one word, di ba? One word religion, one word government, one word order, ginawa nila, pero wala. Hindi kakayanin nila. Bakit? Kalaban nila ang Alahayam. Kinalaban nila bilang na ang araw nila. Kukunting panahon na lang yan. Kahit anong gawin nila. Sabi ko nga sa kapatiran natin, you know bro, here in LA bro, we know that Biden ay hindi raw nananalo talaga. Si Trump talaga daw ang nanalo. Sabi nila, mga kapatiran nating operyan, pero talagang pinilit nila. Ayan, nakuha nila. Oh, akala nila, magwawagi sila. Nandito yun eh. Nan mo ha. Sahin natin dito. Okay. Dito po sa Jeremiah chapter 50 verse 15. Pakibasa po.
Jeremiah 50 verse 15, it says, "Shout against her on every side. She surrenders. Her towers fall. Her walls are torn down. Since this is the vengeance of Elohim, take vengeance on her. Do to her as she has done to others." Sa wikang Tagalog, Humiyaw ka laban sa kanya sa palibot. Siya ay sumuko sa kanyang sarili. Ang kanyang mga sanggalang dako ay mabubuwal. Ang kanyang mga kuta ay mga bagsak, sapagkat siyang kagantihan ng Alahayam. Maghiganti kayo sa kanya kung ano ang kanyang ginawa. Gawin ninyo sa kanya. Halalwaya Alahayam. Halalwaya Alahayam. Darating ang panahon yan, no? Kung ano daw ang ginawa nila sa atin, gagawin natin sa kanila. Kaya nyo ba yun? Ako talaga ay sadyang ako mabay. Parang hindi ko kaya. Kasi talagang tayong mga Shemites ay may puso talagang napakabait. Di ba? Kahit nga isang tao pahirapan ka. Ang mga Pilipino yung mga operyan, no, mapagpatawad talaga tayo. Madali tayong lumimot. Di ba? Madali tayong lumimot kahit tayo saktan. Madali tayong lumimot. Pero dato sabi dito ng ating Alahayam sa kanyang salita. Ang sabi niya dito, maghiganti kayo sa kanya. Kung ano ang kanyang ginawa, gawin ninyo sa kanya. Dito ko naunawaan. Makinig po kayong mabuti. Kaya pala binago nila ang salita. Sabi nila, love your enemy. Diba binago nila? No, habang patuloy tayong sinasakop at pinapahirapan, no, yung inkwisisyon, nilagari ang ating mga magulang, habang tayo hirap na hirap, tinuturo ang simbahan, patuloy na nagtuturo. Ang simbahang Kristyanismo nagtuturo, mahalin nyo ang iyong kahaway. At huwag kayong maghiganti. Bahala na ang GOD sa inyo. Diba? Nakita ba natin gaano katuso ang mga ito? Diba? Habang patuloy tayong pinahirapan, huwag kayong gaganti. Oh, kaya pala nakasulat dito, maghiganti kayo sa kanya. Kung ano ang kanyang ginawa, gawin niyo sa kanya. Halalwaya Alahayam. Nakuha ba natin ito? Kung paano tayo pinaikot-ikot? Di ba? Sobra talaga nila tayong inilayo. Sobra niya tayong nalinlang. Pero ngayon, alam na po natin. Kaya nga, salamat at nandyan ang mensahero ng silangan. Kinurek niya yun. Aba, hindi yan. Love your enemy. Hindi yan. Hindi yan ang nakasulat. Ang taduang nakasulat dyan, be fair to your enemy. Maging patas ka. Kaya kung anong itinanim, siyang aanihin. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Na ba nakasulat yan? Oo. O, biro mo kaaway mo, pahirapan ka. O, matagal na panahon pagkatapos, oy, labin mo ako. Nangyari yan sa akin, nung born again pa ako. Talagang totoo yan, literal. Nung born again pa ako, naglaro kami basketball, sinisiko kami. Tapos pag nagagalit, born again ka. Oh. Kami nasisiko, sila hindi. O, kasi ang mga born again naman ay sumusunod sa sa salita ng sa Torah, sumusunod talaga. Diba, palabas pa kasi yan ang born again. Palabas yan, palabas. Oh. Kaya natutuwa nga ako, karamihan, sinong born again galing sa born again dito? Yung magtotoo po kayo. Burn again. Dami natin. Oh, dami. No, alam nyo ba yung mga awit? Karamihan dyan, mga born again. Di ba yung mga awit sa Herald? Check nyo po yan. Karamihan dyan, born again. At ang ano po nito, ang news po nito, ang mga priest din na nagpura, mga born again din, karamihan doon. Check nyo po yan. Karamihan sa mga nagpura priest galing sa born again. No? Di ba? Okay, so alam na po natin, mayroon silang itinira. Kaya nga pag nasa loob ka ng covenant, pag hubad mo sa iyong dumi, ay hubarin mo na lahat. Huwag kang magtira. Kahit pulseras, hubarin mo. Huwag kang magtira. At ang embrace lang natin yung turo na galing sa ating Aba. Kasi yan po yung susi. Di ba? Ang turo ng mensahero ng silangan. Okay. Kung ano ang kanyang ginagawa, gawin nyo sa kanya. Ako, tingnan na lang natin pagdating ng araw kung kaya ba natin gawin yan. Pero ako talaga parang magiging patas lang ako sa kanila. Okay, sa Jeremiah chapter 50 verse 18 to 20 po. Therefore, this is what Yahweh Almighty,
The Alahayam of Israel says, I will punish the king of Babylon and his land as I punished the king of Assyria. But I will bring Israel back to their own pasture, and they will graze on Carmel and Bashan. Their appetite will be satisfied on the hills of Ephraim and Gilead. In those days, at that time, declares Yahweh, search will be made for Israel's guilt, but there will be none, and for the sins of Judah, but none will be found. For I will forgive the remnant I spare. Purihin ang alahayam sa kanya. Kaya't ganito ang sabi ng alahayam ng mga hukbo, ng alahayam ng Israel. Narito, aking parurusahan ang hari ng Babylonia at ang kanyang lupain, gaya ng aking pagkaparusa sa hari ng Assyria. At aking dadalhin uli ang Israel sa kanyang pastulan. Halalway alahayam. Halalway alahayam. Yan ang pangako ng Aba, dadalhin niya muli ang Israel sa kanyang pastulan. At siya'y sasabsab sa Karmel at sa Basan. At ang kanyang kalooban ay masisiyahan sa mga burol ng Ephraim at sa Galaad, sa mga araw na yaon at sa panahong yaon. Sabi ng alahayam, ang kasamaan ng Israel ay mauusig at hindi magkakaroon ng anuman, at ang mga kasalanan ng Juda at hindi sila masusumpungan, sapagkat aking patatawarin sila ng aking iniiwan na pinakalabi. Yada, alalwaya alayam. Kaya nga tayo sinasabi, remnant of Israel, the chosen few, na pinatawad ng ating alahayam. Di ba? Ang dami na pong nangyari dito. Naitaas na natin ang bandila ng Oper noong June 12 last year. Di ba? Ang dami na po, 500 years na po ang sumpa, lumisa na. At ngayon po, tayong remnant, claim natin yan, tayo po yun, yung mga labi na natitira, na pinatawad ng ating alahayam. At tayo po ang makakasaksi sa gagawin ng alahayam na paghihiganti para sa atin. Bakit? Sobrang pinahirapan nila ang ating bayan, ang ating mga ninuno. Sobrang pinahirapan. Mabuti na lang, tinira ka pa. Tinira pa ako. Di ba? Kasi tayo pala ang laman ng pangako ng ating alahayam. Di ba? Di ba napakasarap na makikilala natin ang ating mga sarili? O tingnan nyo sa labas, pagsabihin mo, tayo ay mga Israelite. Ako po, maniwala talaga. Hintel talaga tayo. Bahala kayo dyan, maging hintel kayo. Basta kami, alam namin. Ang mga Operyan, alam natin na tayo ay mga remnant ng Israel. Tayo ang makakalasap sa pangako ng alahayam. No, magulat na lang ang mga yan. No? Pag sarado na ang Ark of Covenant. Di ba? Magkakumahog yan. Kapyot ng kapyot yan sa mga lubid natin. No? Ay, baka pagdating ng mga araw na yan ay talagang magpapakipot kayo. Ano? Dati kayo, magsishare po tayo ay maniwala, di ba? Ayaw, naku po, tumali na naman mga kulto. May anak ko nga eh, talagang, di ba, bakit sarado eh? Kung ano-anong maririnig, huwag na lang pakinggan yan. Nasanay na rin ako. Pray na lang tayo, Aba. Kasi po, karating ang panahon, alahayam, ay yung pangako mong ito mangyayari at kami ang nandito. Napakapalad. Bakit? Kahit yung mga anak naming matitigas ang ulo, kahit yung pamilya naming matitigas ang ulo, makapasok talaga yan sa kubin. Di ba? Nung ginawa ni Noah ang arka, si Noah lang ba mag-isa ang gumawa niyan? No. Dami. Napakalaki ng arka ni Noah, napakarami. Maraming gumawa niyan. No? Pero sila lang, 8 lang ang nakasakay. Habang ginagawa, nagtatawanan, ipasweldohan yung mga yun eh. Naku po, kalukuhan itong ginagawa ni Noah. Nasa taas pa ng bundok. Naku, ano ba naman tong kultong ito? O di ba? Nung natapos na, sakay na kayo. Aba, hindi sumakay. Eh dahil nga siya may authority. At ang kanyang anak, kahit ayaw ni Japhet, ayaw ni Ham, abay, sakay. Eh pati si Naama, nakasakay. 8 silang nakasakay. O di ba? Kahit ayaw nila, may sumabit pa ng isa eh. May fair lady. Nakasakay. Yun kasi ang nanay eh. Doon galing eh. Di ba? Siya yun eh. Siya yun si Liberty. Siya yun. Siya yung nakasakay sa Ark of Noah. O biro mo, nakasakay pa rin. Kaya yung ating kamag-anak na paayaw-ayaw, darating ang panahon, ako po, kakalabitin kayo niyan. Di ba? Imagine po, may sinasabi ang ating mahal na hari next year, no? There is something awesome will happen.
next year. O di ba? Di ba napakasarap na mayroong mensahirong silangan? Ang meron tayong hari ang oper. Kung nakakalungkot lang talaga, yung iba ayaw. O ayan, pagsarahan ka tuloy sa kaharian. Bakit? Sarado isip. Di maintindihan. Pinaliwanag na. No? Kung sa Bisaya pa, giundo-undo na, giinday-inday pa. Ayaw talagang maniwala. Ayan, sarado ang Ark of Covenant. Patay, sa labas ka ngayon. Pagdating ng araw, di sila basta-bastang makakapasok. Mabuti pa yung mga wala pa sa Covenant, makakapasok pa agad yun kaysa mga galing dito. Di ba? Yung isa nga, nakiusap sa akin, Bro Priest, na naginip ako. Oh, nandyan ka pa pala. Kasi Bro Priest, na naginip ako, sabi ng Aba, ikaw daw ang magsabi sa mahal na hari. Patawad po, mali ako. No? Patawad po, Bro Priest, paabot mo sa mahal na hari. Mali po ang aking pag-alis. O, di ba? O, di sinabi ko sa ating mahal na hari. No way. Bakit? 3 bisis na umalis. 4 bisis na sarado na ang arka sa kanya. Hindi porke na meron kang ginagawa at magmalaki ka na. Di ba? Itong ating kakayahan, ang ating talento, binigay sa alahayam, binigay sa atin, pinagkatiwalaan tayo upang magamit sa loob ng kanyang kaharian, sa kalwalatian ng Aba, hindi upang gamitin mo, upang ipanakot mo sa loob ng kawan. Nakuha pa natin? Hindi po ganun. Naglilingkod tayo sa ating alahayam para po sundin ang kanyang mga plano, ang kalooban niya dito sa lupa. Ganun po ang pagkatawag sa atin. Kaya tingnan niyo po ang ating mga sarili. Kung meron kayong agam-agam, alinlangan, magtanong na po kayo kung meron pa kayong hindi naunawaan. No? Living water po yan. No? Salamat po sa... ano po natin ha? Tingnan po natin. Kung meron kayong hindi naunawaan, lalo na sa mga bago dito, ano ba ang pinagsasabi ng priest na ito? Hindi ko maintindihan. Talagang hindi nyo basta-bastang maintindihan. Kailangan yung pag-aralan kasi kami dumaan ng 130 videos bago pumasok sa Covenant. Yada? Hindi basta-basta. Mga binuksan lang ang diwa ang makakaintindi nito. Yung mga pinili lang ng alahayam. Kaya kayo narito dahil tinawag kayo at pinili kayo. Ngayon, umpisahan nyo nang magtanong sa mga katabi ninyo kung meron pa kayong alinlangan, meron pa kayong agam-agam. Bro, ano pa ba ang kulang sa akin? Ano pa ba ang nais mong iparating para maintindihan ko ang kalooban ng alahayam? Ganun po, para maintindihan po natin lahat na ito. No? Sabi rito, kasamaan ng Israel, mauusig at hindi magkakaroon ng anuman ang mga kasalanan ng Juda at hindi sila masusumpungan sapagkat aking patatawarin sila, aking iiwan ang kanyang pinakalabi. So tayo po yun, tayo ang bunga noon. 23-24 ng chapter 50, Jeremiah. How broken and shattered is the hammer of the whole earth. How desolate is Babylon among the nations. I set a trap for you, Babylon, and you were caught before you knew it. You were found and captured because you opposed Yahweh. Sa Tagalog. Ano't naputol at nabali ang pamukpok ng buong lupa. Ano at ang Babylonia ay nasira sa gitna ng mga bansa. Pinaglagyan kita ng silo at ikaw naman ay nahuli, O Babylonia. At hindi mo ginunita, ikaw ay nasumpungan at nahuli rin sapagkat ikaw ay nakipagtalo laban sa alahayam. Naintindihan nyo ba ito? Akala kasi nila sila nahawak na nila mundo. Akala nila wala nang makakagapi sa atin. Alam nila na sa huling araw ang mangyari sa kanila. Kaya nga, ginawa nila lahat. Lahat ng ginawa nila, pananakop, lahat nilason tayo. Doktrina at ano pa sa geopolitics, sinawakan nila. Ipakita natin ang ating bansa, ginugulo nila. No? Taiwan, China, ginugulo nila. India, ginugulo nila. Saudi Arabia, ginugulo nila. Ukraine at Russia, ginugulo nila. Sila ang utak ng lahat ng yan, Babyloniang ito. Lahat sila yan. No? Pero sabi nga dito, pinaglagyan kita ng silo at ikaw naman ay nahuli. Mayroong panilo ang alahayam. Panatag sila, akala nila okay na. Akala nila hawak na nila ang mundo. No? Akala nila tagumpay na sila.
pero doon po sila nababagsak. Di ba? Sanction dito, sanction doon, inipit nila ang Russia. Di ba yan ang ginawa nila? Kailan lang? No? Sanction dito, tuwang-tuwa sila, sanction na. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Tuwang-tuwa. Mga Pilipino, tuwang-tuwa, pero tayo namang mga operyan, ay sige, tingnan natin. Sanction sila ng sanction, sanction ng sanction. Naku po, nag-iyakan ngayon sa Amerika. No? 7.55 per gallon ng gasolina nila. Ay hindi nila nalalaman na ang Russia ang nagpapadala sa kanila ng langis doon. O hindi pinigilan nila, wala silang langis, wala silang gasolina, kung hindi pa naman mga tinsi at biyo-biyo ang mga taong ito. Nakuha sa silo ng ating alayam. Kasi akala nila may Arabia pa. Ay hindi nila alam ang Arabia ay Shemite nation yan. Ang dugo lumilitaw. No? Ang dugo ng mga lahi ng Shemite ay gumana na, nagising na ang diwa. Oops, no way. Diba? No way. Bahala kayo dyan. O diba? Talagang lito sila ngayon kung anong gagawin. Ayan, binubumba na nila ang Aramco. No, akala nila matapos na ganon. No, hindi po ganyan ang katapusan. Ang script natin binasa dito sa Torah, hindi ganyan. No, malapit na ang araw, nasilo po sila, nahuli po sila. Pinaglagyan kita ng silo at ikaw naman ay nahuli. O Babylonia, at hindi mo ginugunita, ikaw ay nasumpungan at nahuli rin. Sapagkat ikaw ay nakipagtalo laban sa alahayam. Ito mong ginagawa nila yan, ang ating alahayam. Ginawa nilang GOD. Ang ating alahayam, ang pangalan niyang banal, kung ano-anong pangalan ang ginawa nila. No? Nung sabi ng Misaya Yahweh, dumating ako sa pangalan ng aking ama. Pangalan ng ating ama, si YHWH, Aba Yahweh. No? Dapat ang kanyang pangalan ay meron ding Yahweh, dahil taglay niya. Kaya ang pangalan niya, Yahweh. Siya po yung nakasulat doon sa Acts 4 verse 12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at lupa na sukat ikaligtas ng sangkatauhan ang pangalan niyang banal, Messiah King Yahweh. Siya talaga yung ipinanganak sa sabsaban. Anong ginawa nila? Pinalitan nila kung ano-anong pangalan. Okay lang daw. Sabi ko, nasaan ang hustisya? Ginawa nilang GC. No? Ginawa ng Hapon, Isuno, Korisoto. Ginawa ng Arabic, ginawa nilang Isanabi. Ginawang Hesus Kristo. Ginawa ang itong matindi sa mga badyaw. Sakop po ang mga badyaw. Ang ginawa nila, Tuban. Tuban ang pangalan ng Messiah King Yahweh. Wala silang question. Okay lang. Ngayon ipinangaral ko ang pangalang banal, Messiah King Yahweh. Ayaw nila, tatanggalin nila ako. Eh di wow, alis ako. Bahala kayo dyan. Ayaw nyo makinig sa akin? Eh bahala kayo dyan. Ang pangalan ng ating tagapagligtas, walang iba. Taglay niya ang pangalan ng Ama. No? Messiah King Yahweh. Hindi pwede sa Gabaray Hebrew. Ang pangalan ay Yahu, ang ama. Yahushay ang anak. Hindi pwede ang Yehoshua. Kasi Yeshua. Kasi Yehoshua naman ang anak. Di wala siyang taglay na gano'n. Walang iba. Tama ang mensahero ng silangan. Ang pangalan ng ating ama, Aba Yahweh. At ang kanyang anak, Messiah King Yahweh. Meron na siyang bilin sa atin. Ang sabi niya, may darating. Diba may darating? Diba? Sabi niya, mayroong darating, sabi niya sa Juan 5:43. No? Papalitan ng kanyang pangalan. O diba? Hindi natin nakikita yan. Binabasa ko dati yan. Ay bulag na bulag talaga. Parang nilagyan tayong contact lens na itim ang kulay. Hindi natin makikita kahit binabasa. Pero ngayon, buti na lang. No? May darating na mga manakop at ikutin niya ang buong karagatan at sarahan nila ang kaharian sa harap ng mga tao. O yan, tayo po yun. Ngunit sa huling araw ay muling ibabalik ng ating Ama ang kanyang pangalan. Itatatak niya sa ating mga noo ang pangalan ng Ama at ng Anak. Revelation 14:1. Kaya tayo'y natipon ngayon, nandito tayo sa harapan ng ating alahayam. Diba? Malay ko ba kung bakit makarating ako dito? Diba? Kayo din naman, ganun din. Bakit? Tayo nga ang remnant ng Israel. Alam na ng Aba. Sa sinapupunan pa lamang, kilala ko na kayo. No, nakinig lang. Nagpapa-up lang sa video sa YouTube Napakinggan mo lang, nagising ang iyong diwa. Diba? Hindi mo na mapigilan. Kaya ganun kabuti ang ating alahayam. Palakpakan natin ang ating Aba. Purihin ang alahayam. Jeremiah chapter 50 verse 26. Come against her from afar,
Break open her granaries, pile her up like heaps of grain, completely destroy her, and leave her no remnant. Sa Tagalog, Magsiparoon kayo laban sa kanya, mula sa kahuli-hulihang hangganan. Inyong buksan ang kanyang mga kamalig, inyong ihagis na parang mga buton, at siya ay inyong siraing lubos. Huwag maiwanan siya ng anuman. Talagang huhubaran talaga natin, sisimutin natin. Walang ititira sa kanila. Yan ang kanilang kawakasan. Kaya nakakalungkot. Bakit? Ginawa nila sa atin yan eh. Ginawa nila sa atin yan. Matagal nila tayong ginaganyan. Inunahan nila tayo. Pinalasap nila sa atin ng dapat sana sa kanila. Di ba? Eh kung walang mensahero ng silangan na tagturo sa atin, paano natin makilala ang ating alahayam? Paano natin makilala na mayroon palang lahi ang serpente? Di ba? Paano natin makilala na hindi pala tayo hintil? Tayo pala ang remnant of Israel. Di ba? Tapos ngayon, aayaw kayo na maging hari ang mensahero? Di ba? Ayaw nila. Amin naman talaga yan eh. Bumalik kayo doon kung saan kayo. Hindi nyo naintindihan ng tura. Pero sa mga pinili ng alahayam na bukas ang diwa, nakilala natin ang sinong inatasan ng alahayam. Jeremiah 50:31-32. See, I am against you, you arrogant one, declares Yahweh, the Alahayam Almighty. For your day has come, the time for you to be punished. The arrogant one will stumble and fall, and no one will help her up. I will kindle a fire in her towns that will consume all who are around her. Sa Tagalog, Narito, ako'y laban sa iyo, o ikaw na palalo, sabi ng alahayam ng mga hukbo, sapagkat ang iyong karawan ay dumating, ang panahon na dadalawin kita, at ang mga palalo ay matitisod at mabubuwal, at walang magbabangon sa kanya, at ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang mga bayan, at pupugnawin niyaon ang lahat ng nangasapalibot niya. Ganun ang kasasapitan po ng mga taong ito. Wala pong makakapigil niyan. Kahit anong gawin nila, kita mo ang takbo ng mundo ay umaayon sa salita ng ating alahayam. Revelation chapter 14 verse 8. a second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Sa Tagalog, Ang pangalawang anghel ay sumusunod at nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Diba? Tingnan mo. Tuwang-tuwa pa tayo na kayo daw ay, we are only Christian nation of Asia. Diba? Tuwang-tuwa tayo. Yan ang pinagmamalaki natin. Diba? Dati po, nung nandun po ako sa, dati, sa kabila, grabing panalangin namin, yung ginawa ng China, nung winasak nila ang mga simbahan, yung underground church namin, ay grabe, iyak kami ng iyak, luhod kami ng luhod. Wala rin nangyari, nag-iba din. Kung talaga ang Holy Spirit na may persona, totoo, yung aming panalangin, dapat hindi nag-iba. Hindi nag-iba yung mga underground China na sa amin, mga born again Christian. No? Kung talaga ay yung Holy Spirit na may persona na tinatawag namin, totoo. Wala eh. Nag-iba din eh. Nakulong pa nga. Ang daming nakulong. Bakit ang China no to religion? Bakit? Kasi sila darating yes to covenant. Ay, bakit yun nakasulat sa Revelation 11? Basahin po ninyo. At sila po ay magsipangaral ng salita ng alahayam. Yan po ang nakasulat dyan. So, dahil sa mensahero ng silangan, itong mga video ni Brother Oisin na din-translate na po, mayroon na pong subtitle na English, malapit na pong ilabas. Di ba? Wow! Malapit nang ilabas. Salamat sa mga kapatid na patuloy nagpupunyagi para gawin yan. Mababasa nila yan. No? Mababasa nila yan, mabuksan ang kanilang diwa, katulad natin, nabuksan ang ating diwa, at makilala nila
na sila pala ay Shemite, makilala nila na sila pala ay two witnesses, isa sa two witnesses, at meron silang authority. Papasok sila sa covenant, ipangaral nila ang salita ng alahayam. Mabubuo ang 7 na assembly dito sa Oper, Alalwaya, Alahayam. Yan po ang pinakamalinaw na nakikita ko sa ginawa ng ating alahayam sa atin. Yung 7 assembly dito po, kabubuo po yan. Nandito na ang mga Oper yan, Philadelphia Assembly. Nandiyan ang mga kapatiran nating Muslim. Sabi nga, hindi natin alam kung anong assembly sila, anong pangalan, no? Sa 7 assembly. At dahil dyan, sa pangyayari yan, kapag na-release na yan at yung revised na Bible na ginawa ng ating mahal na hari, mas lalo yang magpapatatag, no? Mas lalong manggagalaiti yan, yung mga nagkunwaring Hudyo, yung Gog at Magog, manggagalaiti, pero wala silang magagawa. Wala sila sa panahon ngayon, wala sila sa posisyon upang apihin ang mga remnant of Israel. Bakit? Nandyan ang dalawang witness. Yan ang mag-alaga sa atin. Di ba sinabi ng mensahero ng silangan yan? Sila ang mag-iingat sa atin. Yan. Babylon yan. Malapit na ang pagguho mo. At yung mga bansa na pinainom ng kanyang alak ng kagalitan, no, ay nagising na unti-unti. Tayo, isa tayo. Napakarami. Alam niyo po ba yung Latin America, South America? Pag tingnan natin yan, maraming lahing Hebrew dyan. Marami dyan. No, lahat ng halos ng sulok ng daigdig nandiyan nagkalat po ang mga 12 tribes of Israel. No? Mabuti na lang yung ating mga balangay sa lahi ni Jose kay Ephraim, nagpunta pa rito, nagsakay ng balangay, di ba? Kaya ngayon naintindihan na natin kung ano. Di ba? Tagal na panahon. Salamat kay Rizal. Ating, di ba? Panahon ni Rizal siguro kitang-kita yung diwa natin, diwa ni Rizal yan noon. Pero nag-isa lang siya. Di ba? Nag-isa lang siya. Bakit? Hindi pa kasi panahon. Meron pang darating. Okay, mamaya. Meron yan. Revelation chapter 18 verse 2 and 5. With a mighty voice he shouted, "Fallen! Fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling for demons and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal. For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Then I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. For her sins are piled up to heaven, and Alahayam has remembered her crimes." Purihin na nga ba sa kanyang tawag sa Tagalog? At siya ay sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho! Naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritu na karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng bansa at ang mga hari sa lupa ay nangagkiapid sa kanya at ang mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit at nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap sa kanyang mga salot sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng alahayam ang kanyang mga katampalasan. Mabuti na lang na mayroong mensahero ng silangan na nagpalaya sa atin. Yada? Kung walang tumukon, kung hindi niya ginawa ang lahat ng ito, maaring magtagal pa ang pagbabalik ng Messiah King Yahushua. Pero ang nakatakda ay sadyang nakatakda. At kahit ikaw at ako, hindi natin alam na papasok tayo dito, di ba? Napakaraming pagsubok na ating dinaanan sa loob ng kawan. Sa 3 taon na tayo nandito, napakarami na nating naranasan, pero nandito pa rin tayo. Di ba? Nilabas po tayo sa kagalitan ng ating ama doon sa Babylonia. At ngayon, ipinasok tayo sa kawan. Ano pang dahilan para lalabas tayo? Di ba? Walang dahilan. Bid-in na po. Wala nang likuan sa kaliwat, sa kanan. No?
Buhos na ito. Umulan na ng pagpapala. Ibigay mo na. Yun eh. Bigay na natin lahat. Huwag na tayong magtira. Ako nung napakinggan ko po ang mensahero ng silangan, ay wala na po ako talagang itinira. Kaya sabi ko, nung nagkaroon ng COVID, abay. Kasi bago mag-COVID, in-interrogate ako ng mga bishop namin. O sino ngayon ipangaral mo? Sabado ngayon, linggo bukas. Wala pa namang kawan dati. Paano ba ito? Kasi ang plano ko talaga ay wala pa namang kawan eh. Akala ko, babalik lang tayo sa luma nating kaugalian na bawat bahay magsasamba sa ating alahayam. So, dalhin ko ang aking mga anak, ilabas ko sa simbahan, sa bahay lang kami. Diba? Yun ang nasa isip ko talaga. Sabi, sinong ipangaral mo? Sabi ko, si yun muna, GC muna. O kinabukasan, pero hindi. Napakasakit na makilala mo ang banal na pangalan. Tatayo ka sa pulpito, nagsinungaling ka sa iyong sarili, at ang ipinangaral mo, na yun ba, GC is coming. Si GC ay babalik. GC is coming. Sa pagtanto ko na po, hindi talaga to. Scammer talaga ito, hindi mo pwede ito. Talagang labas na. Hindi talaga, naisahan talaga tayo. Kaya sabi ko kung sinong susunod sa akin, sumunod, pagpabautismo tayo. Hindi talaga, inahati po. Ang kalahati sumunod sa akin, ang kalahati naiwan. O di ba? Nagkaroon ng COVID. Napakabuti ng alahayam talaga. O hindi na nila ako ma-interrogate ulit. O di ba? O ganun kabuti ang Aba. 3 months ka ba namang ikinulong? O di ba? O iyan, nabuo tayo. At hindi natin namalayan na nasa loob na tayo ng kanyang kawan sa covenant ng alahayam. Yun po ang good news. Noon na ang covenant ay ibinalik po sa atin. Kaya napakabuti ng alahayam. Inilabas niya tayo. Lumabas po kayo sa kanya. Lumabas po tayo sa Babylonian doctrine. Lumabas po tayo. Sumunod po tayo. At meron siyang kawan na inilagay. Nandito po tayo. Diba? Kaya tayo, wala na. Kung may tanong po kayo, magtanong po kayo sa priest. Huwag po kayong magtanong doon sa kura. Kasi ibang sasabihin noon. Maniwala po kayo. Hindi yun magsabi ng totoo. Diba ang sabi sa Salmo 1, 1-3, mapalad ang mga taong hindi umupo sa upuan ng mga mandilibak. Diba? Mapalad. Kasi kung ano ang kanilang alam, yun ang ituro sa iyo, edi magiging ganun ka rin. Ang katulad daw natin ay parang ipa na sa isang ihip ng hangin ay lilipan. Ano bang ipa? Walang laman. Padala-dala ka lang. Kaya kung magtanong kayo, kung meron kayong katanungan, ito sa priesthood, magtanong kayo. No? Nandito lang, iwan ko ba, bakit pa nandito lang naman si Priest Leon, doon, magtatanong kayo, magtanong po kayo, wala namang bayad, libre. Tawagan yung mga priest natin, nandyan si Priest Nonoy, Priest Rube, Priest Rodelin, Priest Felix, Priest Noel, Priest Zimri, lahat ng oras po yan. Dinadampot nga ang mga kura niyan nilagay sa guidance, kausapin namin, kayo pa kaya ng mga pinili ng Aba. Di ba? Pag may tanong po, priest, parang tanong ko lang. Di ba? Nandyan naman kami sasagot. Kasi kung anong itinuro ng mahal na mensahero sa amin, siya naman din ang aming sasabihin. Ngayon, kung hindi namin alam, natural, magtanong tayo sa ating mahal na hari. Kasi siya po ang higit nakakaalam po sa mga dapat nating gawin. Kaya, mapalad ang mga tao. Oy, Babylon, magiging tahanan ng mga demonyo. Sa bagay, hindi naman to maging tahanan ng mga demonyo. Wala. Talagang, yun naman talaga hindi maging, sila na nga sila na nga kanlungan ng bawat espiritong karumal-dumal. Wala na Hindi na malihim Okay? So, dito po, sa kasunod po, Revelation chapter 18, verse 10 and 11. Pakibasa po. Terrified at her torment, they will stand far off and cry, Who to you, great city? You mighty city of Babylon. In 1 hour your doom has come. The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore. Sa Tagalog. At nangagtatayo sa malayo dahil sa takot, sa pahirap sa kanya na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo, at ang mga mangangalakal sa lupa ay mangagsisiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa sa kanyang mga kalakal. Yada, isang oras lang, sa tagal na panahon na karangyaan at kasikatan, katanyagan, isang oras lang gagawin ng ating Aba.
mawawasak sila. Pwede? Pwede. Pwede. Walang imposible sa Aba. Kaya, relax, mga remnant of Israel. No? Be righteous. Be holy. Because our Alahayam is holy. Huwag natin bigyan ng puwang na matukso tayo sa mundo. Huwag natin bigyan ng puwang na mahawa pa rin tayo sa kanilang mga kultura, sa kanilang mga ginagawa. Tingnan nyo ang iyong sarili ngayon. Masdan ninyo. Diba? Diba? Hindi yung ating sarili. Dati, malay ko ba na magiging ganito pala tayo. O, yung ating mga suot. Diba? Yung ating mga balbas. O yung mga babae, huwag kayong magpatubo ng balbas, ha? Wala rin. Okay. Sa panahon ng pagbagsak ng Babylonia, muling itatayo ang tabernakulo ng Alahayam at magpapadala siya ng sugo. Nakikita po natin, di ba? Nangyayari pa lang, nandyan na, nagpapadala na ang ating Alahayam ng sugo. Ang sabi doon sa Amos chapter 9:11. In that day, I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins. And I will rebuild it as it used to be. Purihin na nga ba sa kanyang po, sa Tagalog. Sa araw na yaon ay babangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo gaya ng mga araw ng una. Di ba? Kaya nga naulit lang eh. Di ba? At ang sabi pa nga yan sa Daniel, itatayo ang kanyang templo sa oras ng may kaguluhan, merong gera. O, nung kailan lang, ngayon, kasalukuyan, itinatayo ang templo ng ating Alahayam. No? At habang magkakagulo po ang buong mundo, lilitaw, sisibol po ang templo ng Alahayam at ang kaharian ay matanyag na ang bansang Uper may isang hari na hahanapin nila na higit pa sa ginto. Bakit? Kung wala ang hari na yon, hindi rin sila magkakaroon. Yada? Ay, sabi na nga ba, sa totoo lang, hindi lang talaga nila naintindihan. Tatali-talinuhan kasi kayo ay, yun ang problema ay, di kayo nagtatanong. Ayan, matatagpas kayo, kawawa kayo. Kawawa. Nakakaawa. Pag-upo ng mahal na hari. Pag-upo ng mahal na hari, naku po, mapapahiya kayo. Kala nyo lang. Kala nyo lang. No? Meresi daw. Sabi nga ni Augusto, tsura nyo lang. Hindi nila man. Talagang ganun pala. Bakit? Hindi kayo nagtatanong. Hindi kayo nakikinig. Pagpayuhan kayo, hindi kayo nakikinig. Di ba? Inilabas na nga tayo, gusto nyo pang bumalik. Nakakalungkot. Sabi niya sa Acts 15:16, nakasulat din yan. Sabi diyan sa Acts. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, after this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild, and I will restore it. Sa Tagalog? At dito'y nagsasangayon ang mga salita ng mga propeta. Gaya ng nasusulat pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David nang nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Di ba? Nandyan na. Nandyan na, lalabas ka pa. Hindi ko talaga lubos maano. Hindi ko lubos maisip. Bakit ganun? Nakakalungkot. Kaya kayo po, kapit, magtiwala sa ating Alahayam. Hindi po nagkamali ang ating Alahayam na tinawag at nandito ka. Pinili po kayo ng ating Alahayam. Napakalaki at napakalawak na ating gampanin para sa ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. Ang nangyari sa ating paglilinis, okay lang yan. Bakit? Kailangan talagang maglinis tayo. Marami tayong sumakit ang kuko ninyo sa kakablak. Okay lang yan. No? Okay lang yan. Kailangan gawin natin yung maglinis. Kasi hindi pwedeng nagkukunwari sa loob ng kawan. Sa righteousness, masasala ang ating ugali. Sa righteousness, hindi po makapagtago kung sino ka man.
sisingaw at makilala ka dahil sa kasukatan na ating ginamit ay ang katwiran ng ating alahayam. Nandyan po ang ating mensahero ng silangan. Nakasulat na po yan, Malakay 3:1. I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly, Yahweh you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant, whom you desire, will come, says the Alahayam Almighty. Sa Tagalog, Narito aking sinugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang alahayam na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng alahayam ng mga hukbo. Nandiyan na ang ating mensahero. Nakalabas na tayo sa Babylonian Doctrines, di ba? Napakasarap at nakilala tayo. Dati, hindi ko kayo nakikilala eh. Kung sino kaya ang mga kapatid ko sa kawan? Di ba? O di ba, nung kita-kita tayo, di ba, ang sarap kung bago tayo nagkita-kita. Ito pala ang mga nasa kawan, ang mga pinili ng ating alahayam. Nandyan po, tinipon po tayo dahil sa sugo ng ating alahayam, ang mensahero ng silangan. Para tayong dinagit sa mga kanya-kanyang simbahan, inipon sa isang kawan. Salamat sa ating alahayam na tumugon ang ating mensahero ng silangan. At nangako siya na siya po ay babalik. Siya po'y darating, sabi ng alahayam ng mga hukbo. Yan po yung ating hinihintay ngayon. Salamat sa mahal na hari. Ayun nga po nakakalungkot. Gusto nila mensahero lang. Una, gusto nila mensaheros. Kasi gusto rin nila maging mensahero. Ngayon naman, gusto nila mensahero lang. Gusto pala nila sila ang maghari. Grabe talaga. Natural. Kapag di ba sabi sa Matthew 6:33, di ba? Ang sabi niya doon, rebuild the kingdom and his righteousness and all these things shall be added. Nandiyan na ang kaharian. Kapag nirebuild natin ang kaharian, nandito na po ang priesthood, ang covenant, righteousness, ang kaharian. Meron na ang kaharian. Kapag may kaharian, merong hari. Ay, ayaw nila, gusto na. Mensahero lang yan. Ay, gusto pala nila silang maghari. Wow. Grabe talaga. Sabi sa Revelation chapter 3:7, to the priest of the assembly in Philadelphia, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Sa Tagalog, at sa pari o saserdote ng Assemblea ng Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di mabubukas ng sinuman. Diba? Diba tayo ay nakapasok na tayo, pinapasok po tayo sa dala ng mensahero, nakapasok tayo sa kawan? O diba? At kapag naniniwala tayo, nanampalataya tayo sa ating alahayam, na ito ang kawan ng alahayam, ay hindi po tayo, wala pong makakaagaw sa atin. At yung lumabas, tingnan mo, hindi makakabalik basta-basta. Siya lang ang may karapatan, siya ay may authority ang magbukas. Meron talagang, hindi nila matanggap na mayroong isang tao na bibigyan ng otoridad ng ating alahayam na magbukas at magsara. Philadelphia Assembly. Yan po, yan tayo. Yan ang Operian Heritage Conservatory. No? Sabi daw, baka daw sa huli ay magiging kaharian ni OHC. Di ba ang babaw? Ang babaw, nakakaawa yung mga ganong klaseng tao. Nakakaawa, hindi nila naintindihan. Nang ibinabalik, pinakilala nga ng ating mahal na hari, ng ating bansa, yung Oper Republic. Nandiyan na yung ating flag na iwagayway na. At magiging kaharian ng Oper. Natural, kung magiging kaharian ito ng Oper, itong Philadelphia Assembly na ito, natural maghari. Sino ang ating ilagay na hari? Yung sinasabi sa Mateo 12:42 na mayroong taglay na higit na talino kay Solomon. Eh sino bang mayroong nagtaglay noon? Sino bang mayroong 130 videos na ating pinanood? Di ba siya lang? O di ba hindi yung may dala lang ng tungkod kahoy na ipilipil, yun na yung ating ilagay na hari, mahirap yun. Ang ibig kong sabihin, gamitin lang natin yung ating common sense. Natural, sino yung naglabas sa atin katulad ni Moses?
Katulad nila Samuel, yun ang ating paniniwalaan. Hindi yung magsabi si Korah, di ba, nawala lang 40 days si Moses. O pagbaba ni Moses, dala ang tipan. Meron ng rebulto na guya na sinasamba sila. Ang sabi ni Moses, sabi ng alahaya, Moses, pakinggan mo ang iyong bayan. No? Sila ay labag ang kanilang puso sa akin. Nakita ni Moses ganong lungkot. Kung sinong panig sa alahaya, pumunta sa kanan. At ang sinong panig sa Korah, punta sa kaliwa. O di ba? Nilamon ng lupa ang mga Korah. Tingnan mo yung mga galing kasamahan natin dito na nagniningning dati sa loob ng kawan. Wala na ang ningning. Bakit? Gusto nilang higitan ang mensahero eh. Yun ang problema eh. Hindi sila marunong lumugar sa tamang lugar. Hindi sila ang inatasan na magiging mensahero kung hindi si Brother Operio lang. Hindi sila inatasan na magiging hari kung di ang mahal na Operio lang. Di ba? Yan, kaya nga tayo sumunod sa 10 utos. O di ba, nasunod natin? Yan ang righteousness. Pagsunod sa 10 utos, nasunod ba natin? Yan, 10 utos nasunod. Sila 1 utos lang, hindi nila masunod. 1 utos lang, mag-liquidate kayo. Hindi nila kayang sundin. Di ba? Sana. Kasi gagaling-galingan ka. Kasi akala mo ikaw na. Sabi, kapag reset, okay na. Bakit hindi? Ayos ka. Natural kapag may kasalanan ka. Natural yung consequences. Huwag basta-bastang artista ka ngayon. Pagbalik mo, artista ka pa rin. Maghugas ka muna ng pinggan. Bayad ka muna. Ang ibig kong sabihin, magpakumbaba tayo. Humble tayo. May mali nga tayo eh. Hindi, mali talaga ako eh. Sorry po. Kayo na po dyan. Hindi pa panahon. Diba? Ganun dapat ang attitude dating mga operyan. Ibig sabihin, kapag ikay humingi ng tawad at pinatawad, huwag ka agad, basta-basta, ikaw na naman doon. Nakuha ba natin? Hugas ka muna pinggan, walis-walis ka muna. Ilang buwan, o diba? Ganun talaga. Ibig sabihin, magpakababa muna tayo. Humbleness, yan ang righteousness. Yan ang love. Yan ang humbleness. Yan nasa loob ng righteousness. Nakapaloob doon. Kapag righteous ka, marunong kang humingi ng tawad at magpatawad. Yada. Salamat sa ating alahayam. Revelation 3:9. I will make those who are of synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Sa Tagalog, narito ay binibigay ko sa sinaguga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng inyong mga paa at nang malamang ikaw ay aking iniibig. Alalwaya alahayam. Diba? Yung mga nagkunwari ngayon ng mga Askinas Hudyo, lahat ng yan, pati Europe at saka ang Gog at Magog, lahat yan, magugupok yan. Wala yan. Babalik yan. Paluluhurin yan. Hahanapin nila ang tao na higit sa dalisay na ginto ng Uper. Hahanapin nila ang hari ng Uper. Paluluhurin sila. Yan ang sabi ng alahayam. Paluluhurin sila sa harapan ng hari ng Uper. Mangyayari yan. Unti-unti nakikita natin pagtagpi-tagpiin mo. Di ba? Kaya hindi nagsinungaling ang salita ng alahayam. Kaya kung bukas ang iyong diwa at naintindihan natin, dapat maging excited po tayo lalo. Grabe na to. Di ba? Kaya ako mula noon, 3 years na, excited pa rin ako eh. Bakit? Nakakarinig ka sa mga mensahe ng mensahero, maano kayo, ma-amaze kayo. Ha? Naisipan niya yun. Di ba? Ang galing talaga. Purihin ang ating alahayam. Binigyan tayo ng leader, binigyan tayo ng mensahero, binigyan tayo ng hari na talagang hindi tayo ililigaw. No? Mau-mau lang ang aalis talaga sa loob ng covenant o sa karian ng ating alahayam. Paluluhurin niya ang mga nagkunwaring yan. So, ibig sabihin, darating ang panahon, babaliktad ang ikot ng mundo. Diba? Babaliktad. Babaliktad talaga. Kaya minsan nagbibiro ako, Mrs., pagdating ng araw, ano kukunin natin? German? Natulong sa atin, tagahugas ng pinggan? German? Amerikano kaya? No? Totoo yan, mangyayari naman talaga yan eh. Bakit?
Alam niyo po ba, pag nagupok lahat yan, wala silang makain. Wala sila. Sa atin ay sanay na tayo sa hirap. Itong girang nakaambang na ito, paiikliin niya para sa mga nalabi, para sa atin. At kahit kung 3.5 years man yan o ilang taon man yan, mabubuhay tayo dito. Bakit? Meron tayong 2,664 species ng mga halaman. Lahat ng yan, pwede nating kainin. Huwag kayong mahiya, ngata lang kayo ng ngata ng mga dahon, mabubuhay kayo. Lalakas pa kayo, mawawala pa ang sakit ninyo. Yan ang uper. Diba? Lahat yan, pwede nyo kainin yan. Kayo matakot. Kainin nyo ang hilaw, makasurvive tayo dito. Sa totoo lang. Huwag lang kayong maghanap ng chicken joy. Wala na doon sa... Huwag na. Ngata-ngata po tayo. Ha? O, diba? So, ganun po. Huwag kayong matakot. Diba, sabi ng mahal na hari, the safest place on earth ay ang uper. Tama po yun. Tama po yan. Diba, sabi ng mahal na hari, yung mga katutubo natin, sila yung may malaking papel na ginagampanan. Diba, sila po yung umakyat at nagdetach sa sibilisasyon para po sa huli natin ngayon. Diba? Ibabalik sila po, ibabalik natin. Tayo po, iyan po yung ating mga ninuno. Iyan po ay ang laki ng papel. Tuturuan nila tayo paano mag-survive. Nakikita natin sa kanila, mga aitas, mga ano, nakikita natin. Nakakain pala yun. O di ba? Magugulat ka na lang, oh. Nakakain pala. Yung dahon pala ng malanghoy, nakakain pala yun. Yung puno pala ng saging, yung gitna, nakakain pala yun. O di ba? Yung ubod pala ng ano, nakakain pala yun. O, kahit magkagira pa yan, mabubuhay tayo, nakakain pa lang mga yan eh. Relax, mga operyan. Ganon kabuti ang ating alayam. Ganon siya kabuti sa mga operyan. Di ba? Relax. Napakasarap ng masusunod na tagpo. Ito po, hindi nila maintindihan na to, na Genesis chapter 49 verse 10. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. Sa Tagalog? Ang sentro ay hindi mahiwalay sa Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang ang Shiloh ay dumating. At sa kanya tatalima ang mga bansa. Ibig sabihin, yung kingdom, yung kaharian, yung authority na ibinigay ng Aba sa mga Judas tribe, di ba? Matatapos yun pagdating ng Messiah King Yahawasyai. At nung pagkatapos ng Messiah King Yahawasyai sa lahi ni Jose, may sisibol na isang taong magiging hari na tatalima sa mga bansa. Siya na po yan, ang mahal na hari. Yada, hindi nila maintindihan na mayroon palang pangako, hindi lang Judas Kingdom ang itatayo, kung hindi, ang mag-prepare ng kaharian ng Aba Yahawa. Okay? Ha? Hindi, yung tungkod, yun yung sitro. Ay, yung scepter, yun yung tungkod, yun yung authority, na ibig sabihin. Yun nga, ngayon, inunahan na mo tayong tungkod ng ipil-ipil o ano man yan. Hindi yun. Yung sitro po, lalabas po yan. Naku po, magugulat po sila. Lalabas po yung tungkod na yan, yung totoong tungkod. Naku po, lalabas po yan. Abangan lang nila. Naku, lalong tataas ang kanilang kilay. Ang pag nakita nila, wow, ang kilay nilang balagbag, tutuwid po yun. Sila, ganun pala kaganda. Ganun pala kaganda ang sitro ng mahal na hari. Bakit? Wala eh. Gagawa-gawa kayo ng tungkod ng hindi yan. Lalabas, abangan ninyo. Meron talagang magiging hari na sinasabi. Genesis pa lang yan, ha? 49:10, nakasulat na. Kung nakasulat, mangyari ba? Mangyari. Sinabi ng mahal na hari yan eh. Gusto nyong malaman ang Revelation, balikan nyo ang Genesis. Sa Genesis pa lang, pag naintindihan ninyo, makilala nyo na rin ang Revelation. Yung mga hula dyan. Di ba? Ganun kadali. Samantalang dati, ilang taong kong pinag-aralan yan, hindi ko maintindihan ang Revelation na yan. Ngayon lang pala, malari, salamat po. Napakabuti ng alayam sa buhay mo. Purihin ang alayam. Purihin. Revelation, chapter 11, verse 15. The seventh priest sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, The kingdom of the world has become the kingdom of our Elohim,
Abba Yahweh, and of his Messiah, and he will reign forever and ever. Purihin ang alayang sa kanya. Yada. Sa Ang ganda talaga ng busis ng ating kapatid. Palakpakan natin. Parang Japetite naman eh. Ang ganda pakinggan talaga. Ganyan daw ang mga Israelites eh. Parang huyango kung anong lugar nagiging ganun. Kita mga Pilipino, mga Operyan, puntahin mo ng German, ang galing mag-German. Puntahin mo ng Japan, ang galing mag-Nihongo. Puntahin mo ng Arabia, ang galing mag-Arabia. No? Pakinggan nyo si Brother Ed. Parang Amerikano ano. At umihip ang ipagtong pari o saserdote at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating alahayam, Abba Yahweh, at ang kanyang anak, Isaiah King Yahushai, at siya'y maghahari magpakailanman. Mayroong isang hari na maghahanda ng kaharian. Walang iba, walang sino man ang King Operio. Hindi man nila matanggap, pagdating ng panahon, wala rin silang magagawa. Bakit? Naitakda na po. Hindi po queen ang itatayo dito sa Oper, hindi po. King ang nakasulat sa Genesis. Hari. No? May hari na darating na siya ang maghanda. Ayan na. Nandito na po. Hinanda na po natin ang kaharian ng ating alahayam. Nandito na po tayo. Queen of Sheba. Sabi nga doon sa darating. No, ang lahi ng Queen of Sheba, hindi talaga lahi niya ang darating. Lalaki 'yun, hindi babae. So yung nag-assume diyan na siya ang magiging queen dito sa atin, ay assume lang po 'yun, hindi po 'yun. King talaga ang darating sa atin. 'Di ba? Di ba? So si Imelda, Queen of Sheba, pwede yun sa kanya. Pero ang darating talaga, na nakasulat sa Genesis chapter 49 verse 10 ay hari na maghari sa atin. Ayan na nga, pinagharian na nga tayo. At siya po yung naghanda ng kaharian para sa hari ng mga hari. Ating Messiah King Yahushai upang siya ay makabalik na. At nakita po natin, itinatag na po natin, itinayo na ang kanyang templo. Okay? Nandiyan na po. At narinig po natin si Lolo Jack. Diba? Narinig natin. Sabi niya, ang pinakamayamang bansa sa buong mundo ay ang Pilipinas o ang Oper. Kita natin, di ba? Sa kanyang bibig. Sino ba yun? Ang ambassador. Siya yun. Ang yaman ng China. Ang yaman ng China. Bakit niya nasabi na tayo ang pinakamayaman? May alam siya. No? May alam siya. Dahil sa panahon ngayon, pagbagsak ng Babylonia, ang masusunod po, hindi na po yun sa Swiss Bank. Hindi na po. Nako. Sorry po, zero po. May gira po dito. Paki-assist po. Hindi na po. At ang magwawagi po yung QFS, yung Quantum Financial System. Pagpapasok yan, ay gold back up na po tayo. Kaya itong paggulong ito, pagkatapos yan ay global recession, sino po ang hanapin nila? No? Yung taong higit pa sa dalisay ng ginto ng Oper. Sino? Si King Operio. Yada, palakpakan natin ang alahayam. Napakabuti po ng ating alahayam. Nawa, naintindihan po natin, mga taga-Cavite. Naintindihan po natin lahat na nandito sa loob ng kawan ng Operian Heritage Conservatory. Napakapalad po ng bawat isa na tinawag po tayo. Huwag po kayong mabagabag, huwag kayong matakot sa oras ng kapighatian na darating. Alam po. Okay po, salamat po at pasensya po at nawala po ang signal natin, nalaglag po tayo. Kasamang nalaglag ang cellphone natin. So tayo po ay magtatapos na at manatili po tayong matatag sa loob ng kawan o sa kaharian ng ating alahayam. Manatili po tayo at magtiwala lang sa ating alahayam. Ano mang mangyayari sa mga susunod na araw, linggo at buwan, panghawakan po natin ang pangako ng ating alahayam. Hindi niya tayo iiwanan. So ganun po at talagang totoo at dalisay ang kanyang mga salita. Hindi po tayo bibiguin ng ating alahayam. Maraming salamat po at happy Sabbath, happy blessed Sabbath po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Tayong lahat ay tumayo. Aming dakila at mapagmahal na alahayam, Abba Yahweh. Sa pangalan ng aming hari ng mga hari, Messiah King Yahushai, salamat po aming mahal na Abba. Sa iyong mga salita, totoo nga po, kahit anong gawin ng Babylonia, mangyayari ang iyong mga salita. At sa panahon na yan, nandito na po, sumibol ang iyong kaharian. Ito po sa Oper, aming alahayam. Dalangin namin na ang lahat ng sinasabi mo ay walang makakahadlang at ito po'y magkaroon ng katugunan
at makikita namin sa aming dalawa mga mata na tunay nga po na pagdating ng panahon, masasabi namin, totoo, kawalahayam na may akda ng langit at lupa, hindi nagbabago. Ikaw noon, ngayon, magpakailanman. Maraming salamat po, aming alahayam. Aba Yahawa, pinasalamatan namin ang iyong mga salita at binusog mo kami sa umagang ito. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa loob ng Operian Heritage Conservatory sa pangunguna ng aming mahal na hari sa priesthood at lahat sa BOA, MOA, sa lahat ng chapters at sa MCIT, lahat ng sa Joshua Committee, Reapers, lahat po Aba, na yung mga anak, ang oras ay iginugol nila para po sa iyong kaharian, pagpalain at ingatan mo. Patatagin mo ang aming pananampalataya, one flock, one voice, one shepherd, one command, one alahayam, in one kingdom, Operian Heritage Conservatory sa isang bansang Oper. Alalwaya alahayam! Alalwaya alahayam! Yaga, happy, blessed, Holy Sabbath po.